best news program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Pinoy tinawag na taksil na Pangulo dahil sa kawalan ng aksyon sa mga anomalyang kinasasangkutan ng administrasyon. Napatunayan po naman na taksil ang gobyernong ito. Hilig na umasa sa foreign investment. Hindi na pagbigyang lagay na hinihingi. Itinurong motibo ng mga whistleblower sa pag-iingay sa pork barrel scam ayon sa abogado ni Janet Lim Napoles. Ito po talaga ay sa extortion scheme. Kanaan at abogado ni Benhur Luy. DOJ walang binigay na time frame sa investigasyon sa pagkakapatay sa dalawang leader ng Osamis Robbery Group. So may mga circumstances na sa tingin ko kailangan busisiin para alamin ang tunay na nangyari kay Cadavero at yung kanyang kasamahan. Ang DAR dumepensa sa mabagal na pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Kaya po tayo medyo nagtagal. Ito nga po ng kailangan nating sipatin, gayatin at saka isorbe yung lupa na yon. Balita namang negosyo shared service facility sa Davao del Sur na aprobahan na ng DTI. At balitang world, mga biktima ng Asiana Airline crash sa San Francisco nagsampa na ng kaso. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules ngayon, July 17, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDC 621 RMN Davao, DXRZ 900 RMN Zamboanga at DXBC 693 RMN Butuan. Live tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mo #1 pa ring AM station sa buong bayan. Kasama pinaratangan ng National Democratic Front of the Philippines si Paulo Noynoy Aquino na isang taksil na presidente bunsod ng kawalan nitong aksyonan ang sunod-sunod na mga anomalyang kinasasangkutan ng kanyang administrasyon. Ayon kay NDF Chief Political Consultant Professor Jose Maria Sison, lumalabas na ang totoong kulay ng Pangulo, partikular ang kawalan ng plataforma at interes sa mahihirap. Napatunayan po naman na taksil ang gobyernong ito kontra sa pambansang industrialisasyon, agrarian reform, pati sa Hacienda Luisita, lalo na tungkol sa ekonomiya. Hilig na umasa sa foreign investment. Niugnay din ni Sison ng Malacanang sa Asian pork barrel scam dahil matagal nang ginagawang racket ng opisyal ng gobyerno ng kanilang mga pork barrel. O dito may ugnayan din naman o Malacanang, Senado at Kongreso kahit saan ilagay ang pork barrel ay nanakawin lamang ito ng mga tao sa loob ng gobyerno. May mga nagsasabi na mabuti na kung wala ng pork barrel, yes, pero yung pork barrel malilipat lang sa Malacanang. Puro magnanakaw yan, magkabila, Malacanang at yung Kongreso, mga magnanakaw. Kinontra ni Sison ang sinasabi ng Malacanang na gumaganda na ekonomiya ng Pilipinas at nakakamit na ang totoong kapayapaan matapos sa matagumpay na Bangsamoro Framework Agreement. Tatandaan bagamat naging matagumpay ang peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at MILF, bumagsak naman ang peace talk sa pagitan nila ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF. Ay, hindi po totoo na nag-improve ang ekonomiya pagka wala namang industrialisasyon Kung ano yung kinarukutan ni Arroyo, kukurakutan uli. Hindi nakakatiyak sila na matutuloy yung pagkakaroon ng peace accord. Palagay ko hindi pa kaya MLF, nawawala yung hukbo nila nang walang katiyakan. Si Joma Sison sa interview ng RMN. Ipinagtanggol ni Atty. Bruce Rivera, abogado ni Janet Lim Napoles ng JLN Corporation ang kanyang kliyente sa mga panibagong issue na ikinakabit ng mga whistleblower sa pork barrel scam. Matatanda ang isinangkot ni si Lim Napoles sa 900 million peso malampaya scam at mga anomalya ng dating administrasyon. Ayon kay Rivera, pakana lamang ito ng kampo ng whistleblower na si Benhur Luy at abogado nitong si Levito Baligod.
Direktang pinaratangan ni Rivera ang kabilang kampo na nanghihingi lamang ng lagay mula sa kanyang kliyente. Talagang walang katotohanan ng mga sinasabi yan. Ito po talaga ay isang extortion scheme. Kanaan ni attorney abogado ni Ben Hurloy at ni Ben Hurloy mismo laban sa aking kliyente. Naniniwala din ang abogado na gumaganti lamang ang kampo ni Louie sa kanyang kliyente matapos hindi katigan ng Department of Justice sa issue ng illegal detention na kanyang isinampakay na Napoles. Bukod dito, matagal na rin umanong binabantaan ni Louie at Atty. Balicod na nasisira ng pangalan ng negosyo ng kanyang kliyente. Natalo po sila sa DOJ na nagsasabi na wala naman talagang serious illegal detention. Dun po sa kanyang extortion na sinasabi niya na kung hindi po kami magbibigay ng pera sa kanya, sisirain at dudungisan niya po yung magandang pangalan ng aking kliyente. Ito po yung sinasabi nilang pandudungis ng pangalan. Matatanda ang nabulgar na ilang mga mambabatas ang naglagak na kanilang milyong-milyong pork barrel fund sa JLN Corporation na pag-aari ni Napoles. Sa pamamagitan nito, 70% ng pork barrel fund ang naibubulsa ng isang politiko. Muli namang binuhay mga kasama ng Volunteers Against Crime and Corruption of BACC ang kanilang panawagang magbitiw na sa pwesto si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kasabay po ng sunod-sunod na namalyang kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno kung saan ang pinakahuli ang 10 billion pesos pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay BACC Founding Chairman Dante Jimenez, sinabi nito na sa kabila ng pagpupursige ng Administrasyong Aquino na ilatag po ang tuwid na daan, hindi pa may iwasang magkaroon ng mga pasaway. Nalulungkot anya sila sa nangyayari dahil walang delikadesa ang mga isinasangkot na senador at kongresista. Kabila po nalantar ang pagkakasabit ng kanilang pangalan sa pork barrel scam. Kung sa ibang bansa anya ay nagkukusang buwaba sa pwesto ng mga opisyal na nakakaladkad sa iskandalo, sa Pilipinas mistula mga kapituko naman at walang takot na naglulustay ng pera mula sa kaban ng bayan. Remember itong panating rato ni Senator Enrile, itong pera sa pork barrel during the last Christmas, para bang bariya lang sa packet niya at ipinamudmud sa mga kaalyado niya para maging ma-maintain siya, ma-retain siya as Senate President. Isang leader ng isang branch of government. Kami ay talagang sinasabi namin, siya po ay magbitiw na. High time for him. Marami ng mga kaso na involve ang PDAP ng mga senador. Kung hindi siguro niya tinotolerate yan, ay hindi naman siguro magkakaganyan. This has been exposed and those senators na na-involved dito, mga congressmen na may mga hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses na na-involved sa mga scams, dapat po magbitiw na lahat kayo. Ang panawagan nito ng BCC ay kasunod ng pagluta ng mga pangalan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Senate President Juan Ponce Enrile, Acting Senate President Jingo Estrada, Senador Bongbong Marcos at dating Senador Gringo Nasan na muli nagamit na ng pork barrel sa mga ghost projects sa pamamagitan ng non-government organization. Walang ibinigay na time frame si Department of Justice Secretary Leila De Lima para sa investigasyon ng dalawang malaking kaso kaugnay sa umano'y anomalya sa 10 billion pork barrel at ang pagkamatay ng mga pulis sa leader at miyembro ng Osamis Robbery Group. Sa ambush interview ng RMN kay De Lima sa ginanap na Walk of Justice para sa mga persons with disabilities, sinabi nitong kapwa-sensitibo ang mga kaso at posible lamang magkamali kapag minadali ang pagsisiyasa sa mga ito. Pagdating sa kaso ng pagkapatay ng mga pulis kina Richard o Ricky Cadavero at Wilfredo Panogalinga sa San Pedro, Laguna, marami anyang questionable sa insidente na aalamin ng NBI. So may mga circumstances na sa tingin ko kailangan busisiin para alamin ang tunay na nangyari kay Cadavero at yung kanyang kasamahan. Time frame kung as much as I can help it, I don't give a timetable for our investigator. Although alam naman nila yon na kapag mga ganito mga assignment ay medyo kailangan ng may urgency. Samantala, aminado naman si De Lima na mahirap ang pag-imbestiga sa paggamit umano ng bilyong pisong halaga ng pork barrel sa mga peking NGO at ghost projects, lalo't maraming senador at kongresista ang isinasangkot rito. Pero tiniyak naman ang kalihim na mapagkakatiwala ng ginagawang investigasyon ng NBI at bibigyang kaparusahan ng mga mapapatunayan sa mga alegasyon. Mula noon, nung binunyag sa amin yung mga alam nila, ay pinasimulan ko na po yung investigasyon dyan. Pero quiet lang po kami kasi napaka-sensitive po ng bagay na yan. Pero what I can assure po ang mga tao ay yung NBI ho ay palaging tapat po yan sa pag-discharge ng mandato nila. Yan ho si Department of Justice Secretary Leila De Lima. Kasama dumepensa naman ng Department of Agrarian Reform o DAR sa mabagal na pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka na Hacienda Luisita.
Sa interview ng RMN kay DAR Secretary Virgilio de los Reyes, sinabi itong base sa desisyon ng Korte Suprema, tanging ang mga nagtrabaho lamang noong 1989 may karapatang magkaroon po ng bahagi nito. Ito anya naging dahilan kung bakit naging mahaba ang proseso dahil kailangan pa rin gumawa ng pagsasaliksik kung tunay nga ba silang nagtrabaho sa asyenda noong 1989 o dito gumawa pa sila ng survey sa lupa at plano ng pamamahagi nito. Ito po yung matagal-tagal na rin kanilang hinintay. Nagpasiho ang Korte Suprema noong nakaraang taon. Kaya po tayo medyo nagtagal. Nagawa nga po ng kailangan nating sipatin, gayatin at saka isorbe yung lupa na yon. Pero ang pinakamatagal po pinagdaanan natin ay yung pagpili ng mga beneficiaryo sapagkat ang sinabi ng Korte Suprema, ang bibigyan lang natin ay yung naroroon noong 1989. Medyo 23 taon na nakaraan. Kaya marami tayo sinaliksik na mga records para ma-check natin kung sino nga bang nandun noong 1989. Natapdang simulan bukas ang pamamahagi sa mahigit sa 6,000 farmer beneficiaries ng Hacienda Lubsita sa lalawigan ho ng Tarlac sa pamamagitan ng drawing of plots sa palabunutan para matukay ang mga nakalaang farm lot sa mga manggagawang bukid. Ang magiging ruling ng Supreme Court sa RH Law hindi dapat haluan ng religious views. Kasama natin sa Balitan Live si Grace Mariano. RMN Report. Nananawagan nga si Senator Pia Cayetano sa mga mahistrado ng Korte Suprema na huwag sanang pairalin ang mga paniniwalang panrelihiyon o kanilang mga pananaw sa kanilang magiging desisyon sa nakahaing petisyon laban sa Reproductive Health o RH Law. Babala pa ni Cayetano sa oras na iprioridad ng mga mahistrado ang mga usaping panrelihiyon ay baka sumalungat sa itinatakda ng konstitusyon ang kanilang magiging pasya. Malinaw kasi anya ang sinasabi ng konstitusyon patungkol sa separation o paghiwalay ng simbahan at estado. Diyan pa ni Cayetano hindi naman kontra sa alinmang pananaw na panrelihiyon ang nakapaloob sa RH Law dahil hindi naman ito para sa legalisasyon ng abortion. Paliwanag ni Cayetano ang batas ay nagkakaloob lang ng access sa artificial contraceptives para sa ligtas at tamang pagpapamilya. Apela ni Cayetano sa lahat maging bukas ang isipan at unawain ang mabuting idudulot ng batas sa bawat isa lalo na sa mga kababaihan at sa mga ina. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arvin. Radyo mo Nationwide. Mga maestrado nagkaisa naman sa pagpapalawig ng status quo anti-order ng RH Law. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Buong mga maestrado ng Korte Suprema sa kanilang desisyon na palawagin pang status quo anti-order laban sa implementasyon ng Reproductive Health Law. Dapat dito nagkaisang 15 maestrado sa pagpigil sa implementasyon ng kontrobersyal na batas sa gitna na rin ng pagpapatuloy ng pagdinig sa mga petisyon. Gayunpaman nagkaroon ng magkakaibang panig ang mga maestrado. Ito'y sa haba ng extension sa status quo anti-order na magtatapos sana ngayong araw. 7 sa mga maestrado na kinabibilangan ni na Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Justice Benvenido Reyes, Estela Perlas Berbae, Marvic Leonen, Antonio Carpio, Martin Villarama at Mariano del Castillo ang pabor sa ipatupad ng 90-day period extension sa pagpigil sa batas. Subalit na naigang kagustuhan ng 8 pang maestrado na palawigin ito ng indefinitely. Napatid pa na sa unang bahagi ng anbang session, isinusulong pa ni na Carpio at Leonen ang lifting ng status quo anti-order. Subalit kinalaunan ni tumalig na rin sa extension. Kabuang 14 ang petisyon na tinanggap ng Korte Suprema laban sa pag-iral ng batas at tinakdang ikalawang round ng all arguments sa Hulyo 23. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News. Inaprobahan makasama ng DTI ang 6 na shared service facilities sa Davao del Sur para paunlarin ang kakayanan ng mga negosyante sa probinsya. Ang 6 na SSFS, kung tawagin, nagkakalaga ng 2 million pesos. Gagamitin po sa pag-produce ng dekalidad na cocoa vinegar ng benepisyaryo ng reforma agraryo ng Darong Multipurpose Cooperative ng Santa Cruz. Ilan sa paglalaanan niya ay iba't ibang kooperatibang tutulungan sa pagpapaganda ng kanilang pasilidad sa mga paggawa ng kakanin, shellcraft, pagpaproseso ng cacao beans at mascubado sugar. Maasa naman po si DTI DS Officer in Charge, si Elohio Orevillo, na magiging epektibo ang kanilang proyekto. RMN News Abroad. Kinasuhan na ng mga pasahero ng nag-crash na Asiana Airlines Flight 214 sa San Francisco International Airport ang Boeing Company na siyang gumawa ng bumagsak na eroplano. Ito ang kinumpirma ng Rebec Law Chartered Chicago-based law firm na kumakatawan doon sa 83 ng mga pasahero ng nasabing eroplano. Base sa kanilang inihaying kaso, posibleng ang mechanical malfunction ng auto throttle ng Boeing 777 plane ang ugat ng trahedya.
Kaugnay nito'y maghahain din ang mga pasahero ng hiwalay na kaso laban sa Asiana Airlines. Nabatid ng auto throttle ay siyang kumokontrol sa airspeed ng eroplano. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide, Miyerkules ng tanghali, July 17, 2013. Mga taga Davao, susunod na diyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao sa DXDC 621. Panoorin pa rin ang aming po naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Sama niyo serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12, 17.